Passion ko talaga ang painting. Akala ko hanggang hobby ko lang ito. Hindi ko naman akalain na hindi lang pala ako sa papel magpipinta. Sa mga bags at damit din pala. Magiging malaking blessing pala ito sa buhay ko at sa mga taong nasa paligid ko. Pakinggan niyo po ang makulay kong kwento dito sa Proudly Noisy. I-flex ang kanyang mga gawa. Thank you, ladies. Diba? Palakpakan naman natin ang mga beautiful ladies natin. Totoo, salamat. ang ganda, ang husay. Yeah. Okay, ma'am, bati ka naman sa mga kabarangay natin. Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang buhay. Magandang buhay. Eto na, mahilig kang mag-paint ba talaga? Artist talaga po kayo? Ano po by profession? Ano po inauna? Yung pagpe-paint o yung pagde-design? Pagpe-paint po. Pagpe-paint, okay. So, po yung profession po ninyo? Hindi naman. Actually, maliit pa lang ako. Mahilig na talaga ako mag-drawing. Nung nag-asawa ko, saka ko lang na-discover na maganda pala mag-painting. Drawing muna and then next yung painting. Okay. And then, when did you start po na mag-hand paint sa mga bag at sa mga damit? Actually, that's 2019. Way back pandemic. Nag-start ako doon mag-paint. It started with the order from the doctor. Tapos, di ba pandemic that time, kailangan natin mag-survive. So, ang ginawa ko, tinulungan ko yung aking asawa sa paghahanap buhay. Kasi kung meron kang 3 anak dito sa Manila, and then nagre-rent kayo ng bahay, so you had to survive. Meron isang doctor akong friend, sa akin, nagpagawa ng bag, pinaint niya. Iririgalo niya doon sa doctor na yon. Tapos, dun, after na pinost niya sa social media, na-surprise ako dun sa sa reaction nila. Overwhelming na sobrahan ako ng tuwa dahil dun pala dahil dun sa social media na post nila, madidiscover pala yung galing ng ating local artisans. Tapos dun nila nakita na who did it, kanino mo in-order, pwede namin makilala, pwede namin ganon. So yun, dun po nag-start yun. Okay. At syempre pag-usapan na natin itong mga ito ngayon. Ayan, unahin natin kay ma'am. Mag-start tayo dito. So alin po dito yung pareho nyo po bang hand paint ito? Yes, ito po, hand paint. Yung nasa gown niya. Parang napansin ko ang hilig nyo puro mga bulaklak. Actually ngayon po, yung collection ko po sa na to is more on flowers, floral something. So yung natin is floral. Pero pwede pa ako mag-customize kahit mas madali? Mag-hand paint sa bag o mag-hand paint po sa gown? Sa bag po. Medyo mahirap po sa gown kasi once nagkamali ka sa gown, hindi na pwede siya maulit. Medyo mahal. Hindi po ito mabubura? Or
anong dapat gawin para hindi siya mabura? Pag lalo na sa damit. Kasi pag nilalaban, ginamit mo malalaban. Ay, nalalaban po siya. Hindi naman po siya nabubura. Para po siya nagiging tarpaulin, something gano'n. Ayan. At syempre nandito pa yung iba pa niyang mga gawa na ilang oras mong ginagawa. Halimbawa, sa isang bag, mga ilang oras po at sa gown naman, ilang oras yung pag-create mo. Ganito, pag mga ganitong bag, ma'am, ano lang to, mga 20 minutes, kaya ko na itong gawin. Tapos yung damit naman, may mananahi po ako. Pero ako po yung nag-a-add ng mga additional touch sa kanila. Ito naman, karagdagan mo na to. Yes, diba? Hindi na to yung kanyang hand-painted. Talagang dinesign niya naman yan. Yes. Eto naman, my friend, ipakikita niya na sa atin kung paano naman, punta tayo doon, kung paano naman ginagawa. Yung pong pag-hand-paint niya at anong mga gamit ang kanyang ginagamit para diba? Ma-handpaint. Tama. Kasi marami mga kababayan natin, mga nanonood ngayon, interesado sila at curious sila kung paano nga ba ginagawa ito. Ito halimbawa, meron tayong ito na lang yung gamitin natin bag, no? Para meron na tayong nakikitang paint. Ano po bang kailangan natin materials para po sa ating kasi hindi basta-basta pintura lang yan na nabibili, hindi po ba? Ano mga klase acrylic? I use acrylic tube paint. Okay. Kasi friendly siya, tapos mas maganda po dito siya gamitin. Okay. For example, ito yung kanyang bag, ito yung kanyang clutch bag. Anong nilalagay natin dyan? Konting konting mixture nito. Pero bago po ito, para ma-seal po siya, nilalagyan ko na siya ng fixative. Para ma-seal na hindi po siya tatagos dito sa loob. Okay, ang fixative ay nabibili rin sa hardware, craft store, mga sa mga paint store po. Paint store. Meron na tayo rito sa Pilipinas, di ba? Yes. Online meron din, hindi meron po ba? Po, sa mga art shop, something like National Bookstore. Online. Online. At yung mga yung mga bag natin, mga local products daw po, saan galing? Halo-halo po siya. Meron pong galing Bicol, may Negros Occidental. So maganda na tutulungan yung mga kababayan natin. Mga weavers natin. Yes, so ating mga kabarangay. Craftsmen. Okay, so paano po yung ginagawa nyo? Talaga yung usual lang na parang canvas yung mga bag? Yes po. Paano to nagiging waterproof? Halimbawa, paint yan acrylic. Siyempre, tag-ulan lagi sa atin dito, di ba? Binabaha pa tayo. Paano po yan? Hindi naman natatanggal, nabubura. Hindi po siya natatanggal, sir. Kasi after you put the paint, maglalagay ka din po ulit ng fixative. Fixative, yun yung pang-seal. Pang-seal siya. So, magmumukha siyang parang tawag nito. Parang may plastic na gloss. Oo, glossy siya. Oo, so, may glossy na finish. Medyo siya, nagsashine. Oo. So, parang sa paint din na sa canvas. Ganon din kailangan nilang i-fix. Merong material na ilalagay para ma-intact yung ating mga dinodrawing. Ayan. So usually po yan, mga magkano po ang parang prices ng ating mga bag? This one, kapag wala po siyang paint, binibenta ko lang po siya ng 800 pesos. Pero kapag may paint na po, it depends on the design. Pag floral, medyo madali lang sa akin. So, pwede ko siyang ibenta ng 1,100. Yes. Pero pag medyo detailed, like customized na mukha or pet. Kaya nun ma'am, yung malaking bag, patingin pa yan. Yes. Pakita niyo po rito. Ayan. Kagaya niyan. Magkano yan? This one, may price na dito. That's 2,800 pesos. Okay na yun. Saka diba, proudly Filipino made. Yes! Diba, isinusulong mo ang talento ng mga Pilipino, hindi ba? You help create jobs, syempre. Yes. At hindi lang yan, my friend. Meron siyang mga natutulungan. Kasama natin ang ilan sa mga natulungan dahil sa pagsuporta at tiwala ni Pamela sa mga kabarangay. Si Kate Lumibaw. Kate. Tayo ka, mami. Tayo ka, ma'am. Tayo. At Kate Lumibaw, Rosalinda Paklipan, and Angel Madides. Ayan. Ano po yung naitulong? Last year po, meron pong nangyaring competition sa school namin. Then, sa competition po na yon, medyo parang natataranta po kami nun. Kasi po, first timer po kami nun eh. Music club po kami. Bale, sa music club po namin, meron po kaming 50 na members. Meron po kaming 50 na members, pero may limit po yung pagsali sa Clash Choral. So, meron po kaming 20 na members na sumali. Tapos yung 20 members na po yun, ayun po yung mga nagawan po ng mga damit ng Bags and Beyond. At malaking tulong po ito para malesin po yung gastusin po namin, lalo na sa public school po kami nag-aaral. Kaya,
So, kasi ano ako kung ano yung naitulong. Ang naitulong po pala ay para sa kanilang costume na ginawa po ni Ma'am Pamela. So, imaginein mo, pag ikaw nasa public school, totoo naman talaga yun. Libre talaga yung pag-aaral, pero yung mga gastusin, like yung mga ganyan, extracurricular activities, hindi na. Sagot na yun ng mga magulang. Siyempre, malaking tulong yun. Ma'am, ano naman po ang naitulong sa inyo? Since na ako Ito si Ma'am Rosalinda, yan. Since na ako isang solo parent, simula nung nawala yung asawa ko, lumarakit lang ako, wala akong na trabaho talaga. Tapos sumali ako sa mga livelihood ni Madam Pam. Tapos yun, kinuha niya ako ng tindera sa may Ayala Mall, Bertis North. Kaya suportahan natin yung local product po, lalo na sa bags and beyond. I think ang sinasabi lang ni Ma'am ay nakakatulong yung ating mga local entrepreneur na magkaroon ng trabaho ang ating mga kabarangay din. So dapat support local tayo. Madam Pam. Ayan, tawag pala sa kanya, Madam Pam. Invite nyo naman sila na suporta naman siyempre ang mga produktong lokal, di ba? Ayun. So, ititake ko na yung opportunity na to na tayo mga kapwa Pilipino, pasupport naman po ng local product. Bakit po? Sana magkaroon tayo dito sa Pilipinas ng Filipinas first. Kasi kung sa iba, bakit po masagana ang Japan? They have the calling na Japan first. Hindi sila nag-i-import, nag-i-export sila. So sana dito sa Pilipinas, ganon din yung mangyari. At sana yung mga nandyan sa matataas at mga celebrity, tulungan nyo po ang ating kapwa Pilipino na mag-support or mag-promote ng ating local product. Walang problema naman. Kasi nag-umpisa na naman yung movement. Totoo naman. Kaya lang, kailangan talagang pagpursigihin. Correct. Net 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Ara song updates, just click the subscribe button and follow us on our Net 25 social media pages at Net 25 TV and Net 25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.